Good day everyone, I am Estara K. Engen from BS Social Work 1A. I am going to discuss today the Philippines arts. But before that, we have the learning objectives, which is to trace the development of Philippine arts and discuss the concept of Okir. So, during pre-colonial time, there was already indigenous spiritual tradition practiced by the people in the Philippines. Their practices were beliefs and cultural mores that the world is inhabited by spirits and supernatural entities. The Philippines already been doing ethnic minorities are not only for daily activities but also for religious rituals and practices. Most art forms used by ethnic communities include pottery, weaving, carving, and the use of metalwork and jewelry. Sinasabing ang paggawa ng palayok ay isa sa pinakamatandang anyo ng sining na ginagamit ng mga sinaunang Pilipino noon. Isa sa pinakatanyag na artifacts na kaugnay ng paggawa ng palayok kaya ang manunggal jar na natagpuan sa Palawan. Ang jar o palayok na ito ay nagpapakita ng mga beliefs or paniniwala at ritual ng mga sinaunang Pilipino noon pa man. Ang palayok rin noon ay ginagamit din sa paglibing noong unang panahon and up until now ay ginagawa or ginagamit pa rin. Ito ay nagpapakita ng dalawang lalaki na sumasagwan ng isang bangka. This reflects their beliefs in afterlife. The crossing of the body of water is a transition from life here on earth unto the next. Sa huli, ang paggawa ng palayok ay nagresulta sa mga bagay na may praktikal na halaga para sa mga sinaunang Pilipino, tulad ng mga palayok para sa pagluluto at malalaking banga para sa pag-iimbak. Ang weaving or paghahabi ay isa sa pinakamaagang anyo ng pagpapahayag ng sining sa Pilipinas. Isa sa mga pinakasikat na mga alagad ng weaving ay ang mga taong mula sa Cordilleras. Sila ay kilala sa kanilang makulay na hinabi na tela, which is also have both religious and practical value. Ang mga tibuli naman mula sa Mindanao ay kilala rin sa kanilang hinabing tela na tinatawag nilang efnalak. So the tinalak is a traditional hand-woven cloth indigenous to the Tiboli from the Cotabato regions. It is woven in order to celebrate and pay tribute to major life events such as birth, life, marriage, or death within the community. Ginagamit rin nila ang particular na tela na ito upang gawing palamuti na pinapakita rin nila ang kanilang beliefs through symbols. Isang halimbawa nito ay ang larawan ng palaka na kumakatawan sa kawalan ng anak. Ang wood carvings from Palawan also depicts animals like birds, which are representations of their religious beliefs. According to local stories, the birds serve as the messengers of the people to the heavens and vice versa. Sa Mindanao, kilala ang mga Tausug at Maranao sa kanilang ukir. Ang origins ng ukir is a pre-Islamic. They are believed to have originated from the much earlier Okil or Okil decorative carving traditions of the Sama, which is ang mga Badyaw peoples, which are often highly individualistic and rectilinear. Okir can be usually found among the Moro and Lumad people of the southern Philippines, as well as parts of Sabah. It is particularly associated with the artwork of the Maranao and Sama, Bajau tribes, although it can also be found to a lesser extent among the Maguindanao, Iranon, Tausug, Yakan, and Lumad groups. The design elements vary among these ethnic groups, with the greatest refinement being found among the Maranaos. Ang mga karaniwang paksa nito ay ang mga sarimanok,
naga at pakurabong. Ang bawat paksa ay kumakatawan sa isang tiyak na tema o motif, ngunit sa pangkalahatan ang mga simbolo na ito ay kumakatawan sa kanilang mga paniniwala bilang isang lahi. Ang sarimanok ay isang estilisadong disenyo ng isang mitolohikal na ibon na nakatayo sa isda o may hawak na isda sa kanyang tutok. Ang kwento ng sarimanok ay isang pangunahing tauhan sa ilang mga alamat. Isang kwento ang naglalahad na pinagmulan ng salitang sarimanok. Isang sultan ng Lanao noon ang nagdaraos ng isang salo-salo para sa kanyang anak na pinangalan ng Sari na maganda ngunit hindi masaya sa kanyang sitwasyon. Sa araw ng kanyang salo-salo, may bumagsak na isang tandang at tumakas ang prinsesa kasama ang tandang. Hindi na siya natagpuan. Bilang alaala kay Sari, inukit ng sultan ang isang tandang. Ang pagkilos ng sultan ay nagbigay daan sa terminong sarimanok. Sa una, ang mga alahas ay ginagamit bilang anting-anting para sa proteksyon upang palayain ang mga masasamang espiritu. Sa huli, ang ilang grupo ng mga katutubo mula sa Cordilleras at Cotabato ay gumamit ng mga alahas bilang palamuti na kasama sa kanilang kasuotan. Ang naga ay humuhugis ng S-shape na nagpapakita ng isang kahangahangang larawan ng isang mythological na dragon o ahas. Ang maraming nakalikong linya na naglilingkod bilang detalye para sa larawan ay kumakatawan sa mga kaliskis. Ang pakurabong naman ay tulad ng isang lumalaking pako na may malawak na base. Ang pako ay mahihina, tumutubo at pumapalawak. Karaniwang ginagamit ang sarimanok at naga bilang mga dekorasyong disenyo para sa mga bahay ng mga sultan. And that will be the end of my discussion. Again, I am Esnarva Enged. Thank you.